Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At dun sa naghahanap sa akin sa kung nasaan ako po huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking YouTube channel. Ayan, at gusto ko rin muna basahin ang katanungan ni Emmy Constantino. Okay, ang sabi niya, Elmer, paano po ba malaman na fully break-in na ang CC75 9mm pistol? By number of shots po ba? Or ibang paraan? Okay, hindi lang sa CC, sa lahat ng mga pistol na. Ayan, at bago ko yan sagutin ay gusto ko lamang kayong batiin na isang mapagpalang araw lalo tigit sa ating mga kasamahang OFW sa mampanikay ng mundo. Dalangin ko tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan, mga disgrasya, sakuna, at tayo ay mag-ingat at ingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayo magkasakit ang ating kalusugan sapagkat may mga pamilya tayong umaasa sa atin sa Pilipinas. Ayan, at maraming salamat doon sa mga subscribers ko na umabot na tayo ng 33,000 at 33,500 plus. At doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat sa inyo sapagkat kayo nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Kaya nga po tayo ay may GCash number dito. Tayo ay tumutulong sa 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na ang kinikita natin sa YouTube channel ay sa kanila napupunta. Ayan, at doon sa mga nagpadala, maraming salamat kay Alfredo Isidro, nagpakilalang Ordo Sipay ng Las Piñas, at kay Architect Arnel Ignacio na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Ganon din kay Boy Omay, Jubil Platon, na nagpadala dyan sa ating GCash number. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng pong may kapal. At gayon din sa mga gusto pang tumulong sa ating mga beneficiaries. Ayan. At doon sa ating mga basher na nakikialam sa ating pagiging charity vlogger at doon sa ating mga introduction, pinapakialaman, wag na kayong manood para hindi kayo ma-stress sa akin. Ako naman hindi na-stress sa inyo at ako'y tuwan-tuwa na ako inyong binabas. Dahil mahiya naman kayo doon sa ating 33,000 mahigit na mga subscribers na maraming salamat sa inyong mga papuri sa akin, sa inyong magandang mga feedback na kayo ay natututo sa ating YouTube channel. Maliban lamang doon sa isang RJ Lodor na nambaba sa atin. Ayan, at bibigyan ko na ng kasagutan yung katanungan ni Emiko Constantino. Okay, napakadali naman sagutin itong kanyang Kung akong inyong tatanungin, ang pagbe-break in ng baril ay dapat lang ninyong malaman na kung nasa condition ba ito. Okay, kagaya ng aking sinabi, pag kayo humawak ng baril ay check muna ninyo, tanggal ang magazine at check ang chamber. Okay, sa lahat na ito ng mga firearms. So, unang-una linisin muna ninyo ang inyong mga firearms pagbago pa. Kasi may mga grasa yan sa loob. Okay, lalo tigito sa may firing pin para hindi magmalfunction. Linisin na ninyo bago ninyo gamitin. Kasi nga may grasa yan. Doon sa yung karamihan ng mga bago. Okay, so ang una muna ninyong gamitin ay mga factory load o yung mga original na bala. Huwag muna kayong gumamit ng mga reload sapagkat ang reload ay siyempre reload yan. Hindi naman natin alam ang pinanggalingan na kung sino ang nag-reload. Yung iba hindi naman reliable. So disclaimer sa mga nagre-reload rin ako. Ay minsan nasisingitan din ng hindi magandang bala.
So, mas reliable talaga yung mga factory load kung kayo magbi-break in. So, gamitan mo, iputok ninyo ng mga 20 rounds. Iputok ninyo mga 20 rounds o hanggang 50 rounds. Putok ninyo ng tuloy-tuloy. Pak, 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 change magazine, pak, 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 para malaman ninyo kung magmamalfunction. Okay, kasi yung 1911, sangayon sa aking research, ay 10,000 balat, 2 days na, noong 1910, 2 days nilang dinadra at tinitespire. At ang sabi sa aking research, kaya gustong-gusto ko ang 1911 not even single malfunction ay hindi nangyari. Kaya pagkatapos nun ay pinagamit nila sa mga US Army. Kaya yan ang ibinigay sa mga US Army. Kaya nung panahon ng gira yan, ang dala-dala sa atin sa Pilipinas. Kaya napakaraming 1911 sa Pilipinas. Pinagpalit yata ng tuba ng mga Amerikano. Sinouvenir na doon sa mga Pilipino at mga Pilipino rin naman ay pinagamit ang 1911. Kaya nagtambak ang 1911 sa atin. Kaya yan, ang sabi sa aking research, yung 1911 naging iconic at most reliable handgun most reliable handgun hanggang sa kasalukuyan. So disclaimer do sa mga pumipinta sa mga 1911. Okay, at yan, ang test dry. Huwag na ninyo paabutin ng 10,000 rounds. Sobra naman yun. Okay, mga hanggang maximum hanggang 50 rounds. Pagka naiputok na ninyo ng 50 rounds na factory load na bala, is testingin din ninyo ng reload. Yan, diyan kayo mag-testing ng reload kung gagana ba, kung hindi kasi pag reload, dyan ninyo malalaman kung dapat ninyong i-throttling o dapat ninyong i-honing. Okay, pagka nagmamalfunction sa reload, yan ang dapat ninyong i-throttling o i-honing. Okay, pag yan ay nagmalfunction sa original na bala, pwede ninyong ireklamo yan sa distributor o kung bago yan, kung saang outlet ninyo kinuha yan, kung saang gun store ninyo kinuha. Kaya original po yung bala na nagmamalfunction. Huwag muna ninyong galawin. Kasi nga, bago yan. May may warranty yan sa mga kinuha ninyo. Kaya ang advice ko ay factory load ang inyo, kasi sasabihin naman sa inyo nung pinagkunan ninyo, ginamitan mo pala ng reload yan kaya nagmamalfunction para wala silang masabi, gamitin ninyo ng factory load o original na bala. Kung yan ay nagmamalfunction, nakaisang magazine kayo nagmamalfunction, ibalik ninyo sa kanila kasi may warranty yan, bago yan anong ginawa mo? Nilinis ko lang naman, wala akong ginawa dyan. Siyempre, nadis ko yung mga grasa. Ayan, nagmamalfunction. Pwede ninyong ibalik sa kanila at sila nang bala dyan. Yun ang advice ko lang naman ito sa inyo na yun ang inyong gawin. So ayan, at sana may natutunan kayo sa akin kasi tinatanong ninyo sa akin. Kung para sa akin yan yan ay ko yan. Kumbaga, advice ko yan. Kung yung iba naman may advice dyan, mag-advise din kayo para ma-share natin sa iba kung meron kayo ring alam na kung paano pag-break in. So ayan ang para sa akin, opinion ko yan bilang isang firearms instructor. Sa aking karanasan ay nililinis ko talaga ang mga baril bago ko gamitin kasi nga tinatanggal ko yung, kasi minsan baka iputok ninyo ng may mga grasa sa loob yan, magmamalfunction yan. Okay, pagka puno-puno ng grasa kasi nga bago yung mga factory nilalagyan talaga ng grasa yan kasi nga protection yan sa hindi natin alam kung ilang taon yan bago mabinta, para hindi kalawangin. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo at i-share din ninyo ang inyong mga experience para matulungan din natin yung iba nating mga
kababayan. At please subscribe yung kaibigan nating YouTuber, ang aking mentor, John Sahibert. Please supportahan natin. Gayon din si Renegade Offline Channel, ROC, on the box, na may YouTube din siya. At tulungan natin yung ating mga maliliit na mga YouTuber na mga Pilipino. Huwag po tayong magsiraan, huwag po tayong mambas ng ating mga kapwa Pilipino. Magtulungan po tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, ag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.